Narito ang isang mahalagang katotohanan na dapat nating pagbulayan. Lalo na sa gitna ng mga nakababahalang kaganapan sa ating bansa, mula sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis at bilihin na nagpapahirap sa bawat pamilyang Pilipino. Hanggang sa lumalalang tensyon sa West Philippine Sea na nagdudulot ng pangamba sa seguridad at kinabukasan ng ating soberanya, sa harap ng mga suliranin na tila imposibleng lutesin, ang kapangyarihan ng pagkakaisa at pagmamahalan sa ating kapwa, na inuudyok ng pag-ibig ng Diyos, ay siyang tanging landas patungo sa tunay na pagbabago at paghilom ng ating bansa, na nagpapatunay na sa pagkakaisa, walang hamon ang hindi kayang lampasan. Sa kasaysayan, ang mga dakilang tagumpay ng Pilipinas ay hindi nagmula sa individual na kapangyarihan, kundi sa pagkakaisa ng puso at diwa ng mga mamamayan, na nagtataboy ng dilim at nagdadala ng liwanag. Ito ang payo ko sa inyo, huwag ninyong hayaang balutin ng politika, pagkakahati-hati, o ng personal na interes ang ating kakayahang magkaisa, dahil ang Diyos mismo ang nagturo sa atin na mahalin ang ating kapwa tulad ng pagmamahal niya sa atin, at sa pagkakaisa, nagiging instrumento tayo ng kanyang kalooban para sa kapayapaan at kaunlaran. Diretsahan lang tayo, sa panahon ngayon na tila nahati ang ating bansa dahil sa iba't ibang pananaw at adhikain, dapat nating maunawaan na ang tunay na lakas ay nasa pagkakaisa, at ang tunay na solusyon sa ating mga problema ay hindi matatagpuan sa pagtatagisan ng kapangyarihan, kundi sa pagtutulungan at pagmamahalan, na siyang pundasyon ng bawat matatag na komunidad. Tandaan ninyo, ipinahayag sa Biblia na, paano ang dalawang maglalakad na magkasama, malibang sila'y magkasundo, na nagpapakita na ang pagkakaisa ay esensyal para sa anumang makabuluhang paglalakbay. Huwag ninyong sayangin ang inyong lakas sa pagtatalo at paghihilahan, bagkus ay ituon ninyo ang inyong enerhiya sa pagbuo ng tulay ng pag-unawa at pagkakaisa, dahil doon magsisimula ang tunay na pagbabago. Ang tunay na mananampalataya ay nauunawaan na ang pagkakaisa ay isang utos ng Diyos, at sa paggawa nito, siya ay nagiging patuto ng kanyang pag-ibig sa mundo. Sa huli, mare-realize ninyo na ang kinabukasan ng ating bansa ay nakasalalay hindi sa mga pinuno lamang, kundi sa bawat Pilipino na handang magkaisa at magmahalan, kaya simula ngayon, buksan ninyo ang inyong puso sa pagkakaisa, abutin ang inyong kapwa, at hayaan ninyong ang pag-ibig ng Diyos ang maging sementong magbubuklod sa atin, upang sama-sama nating harapin ang mga hamon at itatag ang isang bansang tunay na pinagpala.